Wala akong ginawang masama. Hindi ako nagkasala. Lahat ng yun ay para sa Pilipinas. Sino ba sila? Bakit ba laging nakasubaybay sa akin ng mga pare? Kailangan kong patigilin ng lalaking ito. Kailangan natin iligtas ang ating bayan. Ikaw ang kaaway ng Espanya. Taong 1896, si Jose Rizal, ang dakilang manunulat at revolusyonaryo, ay nakakulong sa Fort Santiago. Naghihintay ng kanyang pagbitay. Siya ay inakusahan ng sedisyon at paghihimagsik laban sa Espanya. Ang mga sulatin ni Rizal, tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay nagsiwalat ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ngunit ngayon, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Huwag narito kami para tulungan ka. Balik ka sa simbahang Katoliko at tumalikod sa iyong sulatin. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa buhay mo? Ito ang tanging paraan para miligtas ang iyong buhay. Anong gagawin ko? Ang aking mga sulatin ay para sa ikabubuti ng aking bayan. Ang mga pari ay patuloy na nagpupimilit kay Rizal na pumirma sa isang dokumento na nagsasabing tumalikod na siya sa kanyang mga sulatin at nagbalik sa simbahang Katoliko. Ito ang tinatawag na pag-retract. Sa huling mga oras ni Rizal, lumitaw si Padre Vicente Balaguer, isang pari na nagsasabing nakasaksi sa pag-retract ni Rizal. Kasi, nakita ko ang iyong pagkabaliktad sa Diyos. Pumirma ka sa dokumento ng pagkabaliktad. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Ang aking mga sulatin wala naman ang katotohanan. Ang mga pari ay nagsasabing nakasaksi sila na nag-retract si Rizal. Pumirma daw si Rizal sa isang dokumento na nagsasabing tumalikod na siya sa kanyang mga sulatin at nagbalik sa simbahang Katoliko. Kinaumagahan, dinala si Rizal sa lugar ng pagbitay.
Handa ka na ba, Richard? Handa na ako! Tumatong, Chris! Handa, Despirar! Si Rizal ay binaril at namatay. Ang balita tungkol sa kanyang pag-retract ay kumalat at nagdulot ng malaking kontrobersya. Sa dapitan, ipinatapon si Rizal. Dito rin siya binisita ni Pio Valenzuela, isang katipunero. Sinabi ni Rizal na hindi pa handa ang mga Pilipino para sa revolusyon. Gusto niyang maghintay hanggang sa magkaroon sila ng sapat na lakas. Ang kwento ng retraksyon ni Rizal ay isang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas. Ang katotohanan ay maaaring magtago sa mga lihim ng kasaysayan. Ang kasintahan ni Rizal, si Josephine Bracken, ay naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Sa kanyang mga huling sandali, nagawa niyang makasama si Josephine. Ang pagmamahalan nila ay isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig sa gitna ng kadiliman. Mahal din kita, Josephine. Ilang taon, bago ang kanyang pagkamatay, si Rizal ay pinatapon sa dapitan. Dito nagsimula ang pagbuo ng Katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong maghimagsik laban sa mga Espanyol. Sa atin ang bayang ito, unitin ang sinula! Ang Katipunan ay para sa kalayaan ng Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay! Ang Katipunan ay itinatag ng mga dating miyembro ng La Liga Filipina na itinatag ni Rizal. Ang Katipunan ay pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Si Pio Valenzuela, isang katipunero, ay bumisita kay Rizal sa dapitan para ipaalam ang mga plano ng Katipunan. Rizal, handa na ang Katipunan para maghimagsik. Hindi pa handa ang mga Pilipino para magimagsik. Kailangan natin mag-ingat. Si Rizal ay nag-aalala para sa kanyang mga kababayan. Ayaw niyang magkaroon ng karahasan. Ang ulat ni Federico Moreno, isang miyembro ng Cuerpo de Vigilancia, ay nagsasabing si Rizal ay tumanggi sa una na pumirma sa isang handa ng dokumento ng pag-retract. Ngunit kalaunan ay nagsulat siya ng isang dokumento sa kanyang sarili. Nakita ko mismo na tumanggi si Rizal na pumirma sa unang dokumento. Pero nagsulat siya ng isa pang dokumento. Ang ulat ni Moreno ay nagbibigay ng ibang pananaw sa kwento ng pag-retract ni Rizal. Hanggang ngayon, ang tanong kung nag-retract ba si Rizal ay patuloy na pinagtatalunan. Ang kanyang pamana bilang isang bayani ng mga Pilipino ay hindi maikakaila. Ngunit ang katotohanan sa likod ng kanyang mga huling sandali ay nananatiling nakabalot sa misteryo. Ang Katipunan, sa pamumuno ni Andres Bonifacio, ay nagsimula ng revolusyon laban sa Espanya. Si Antonio Luna ay naging isang mahalagang heneral ng Katipunan. Ang revolusyon ay nagre-resulta sa kalayaan ng Pilipinas noong 1898. Para sa kalayaan ng Pilipinas! Kahit na ang pag-retract ni Rizal ay patuloy na pinagtatalunan, ang kanyang mga sulatin at ang kanyang pagkamatay ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan. Ang kwento ni Rizal ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang mga sulatin ay nagsiwalat ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol at nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan. Ang kanyang pag-retract ay patuloy na pinagtatalunan, ngunit ang kanyang pamana bilang isang bayani ay hindi maikakaila.